sa inyo pong lahat mga kaibigan ko dito po sa aking YouTube channel. Isa pong magandang gabi po muli sa inyong lahat. At purihin po ang ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay na binigyan pa po tayo ng maraming pagkakataon sa araw na ito na mabuhay at makagawa ng mga bagay na nais nating gawin sa buong araw na ito. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos sa inyong mga buhay na laging nariyan pa rin upang sumubaybay sa aking Bible reading. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nakikisabay. Kaya mga kaibigan, muli pinapasalamatan ko ang ating Panginoon sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, sa buhay ko at sa buhay ninyong lahat na nariyan habang tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. At salamat din sa banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa sa atin ng bawat salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po pakatatagalin pa. Nais ko na naman pong anyayahan kayo muli sa pagpapatuloy ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah chapter 41. Sabi po dito, ang title nito, ang pangako ng Diyos sa Israel. Sinabi ng Diyos, manahimik kayo at makinig mga bansa sa malayo, humanda kayo at dalhin sa hukuman ang inyong usapin. Doon ang panig ninyo ay pakikinggan para malaman kung sino ang may katwiran. Sino ang nag-anyaya sa isang mandirigma mula sa silangan at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikilaban. Ang mga harit mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa wasiwas ng kanyang tabak at parang dayaming tinatangay ng hanging malakas. Buong bilis na tinutugis niya ang mga kaaway na ang kanyang mga paay di halos sumayad sa daan. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan? Akong si Yahweh na naroon na sa simula pa. Akong Panginoong Diyos na naroon din hanggang sa wakas. Nasaksihan ito pati ng malalayong bansa, kaya manginginig sila sa takot. Lumapit sa akin at sumamba, sila ay nagtutulungan at nagpayuhan. Sinabi ng mga karpentero sa mga panday-ginto, magandang trabaho, at ang pumupukpok sa mga palihan ay ganito ang sabi sa mga platero. Mahusay ang pagkahinang, pagkatapos ay ipinako ang idolo sa patungan nito. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, at lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa inyo noon, ikaw ay aking lingkod. Ikaw ay hinirang ko, hindi itinakwil. Ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito po yung verse na talagang paborito ko po na verse ito, ang Isaiah 41 verse 10. Verse 11, lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hanapin ninyo ngunit di masusumpungan, ang kaaway ninyo'y wala nang talaga. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita, ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at duduruging tila alikabok. Itatahip kita, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin, magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan. Akong si Yahweh ang gagawa ng paraan.
akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasyat cedro, kahoy na olibo at saka ng merto, kahoy na sipre, lerses at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbabalangkas at lumikha nito ay si Yahweh ang banal ng Israel, ang hamon sa Diyos-Diyosan. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kayo ay lumapit mga Diyos-Diyosan, ang panig ninyo ay paglaban, lumapit kayo at inyong hulaan ang mangyayari sa kinabukasan. Ipaliwanag ninyo sa harap ng hukuman upang pagpakuan ng aming isipan ang mga pangyayari sa kahapong nagdaan. Maniwala na kaming kayo nga ay Diyos. Kapag ang darating inyong nahulaan, kayo'y magpakita ng gawang mabuti o kahit masama, nang kami matakot o kaya humanga. Kayo at ang inyong gaway walang kabuluhan at ang sumasamba sa inyo ay kasuklam-suklam. May pinili ako mula sa silangan at doon sa hilagay aking pinasalakay. Yaong mga hari, animo ay lupang kanyang yuyurakan tulad ng pagmasa sa luwad na ginagawang palayok. Mula sa simula, sino ang nakahula na ito'y mangyayari para masabi naming siya ay tama. Isa man sa inyo'y walang sinabing anuman tungkol dito. Akong si Yahweh, ang unang nagbalita nito sa Jerusalem. Nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito, ang aking bayan ay uwi na. Nang ako'y maghanap, walang nasumpungan akong tagapayo na handang sumagot. Kung sakasakaling magtatanong ako, lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan, walang magagawang sinuman o anuman, sila'y sadyang walang kakayahan. Chapter 42. Ang lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan, ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na andap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya nawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig at mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, akong si Yahweh, tumawag sa inyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos na maaring umangkin sa aking kaningningan, ni makaaagaw sa aking karangalan. Ang mga hula ay natupad na, mga bagong bagay ay isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Pagpupuri sa Diyos dahil sa pagliligtas. Isang bagong awit na ukol kay Yahweh ay inyong awitin. Ang buong daigdig sa kanya ay magpuri. Yaong mga tao na naglalayag ay purihin siya ng lahat ng malamig. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan, at ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan, ang mga taga-Kidar, kayo ay magdiwang, kayong taga-Sila.
kayo ay magalak sa pag-aawitan, kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo sumigaw, kayong nasa baybaying dagat. Purihin si Yahweh at parangalan, siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay, ang kapangyarihan niya ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nananahimik, may dumating na ang oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol aking gigibain, malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak, yaong kadiliman. Sa harapan nila ay gagawing liwanag at papatagin ko ang bako-bakong landas. Ang lahat ng ito ay aking gagawin, mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Bigong karanasan ng Israel, sinabi ni Yahweh, kayong mga bingi ngayon ay makinig at ang mga bulag naman ay magmasid. Mayroon bang mas bulag pa kaysa aking lingkod o mas bingi pa sa aking sinugo? Israel, napakarami mo nang nakita, ngunit walang halaga sa iyo. Mayroon kang tenga, ngunit ano ang iyong napakinggan? Yamang si Yahweh ay isang Diyos na handang magligtas, kaya ibinabandila niya ang kanyang kautusan at mga aral upang sundin ng kanyang bayan. Ngunit ngayon sila'y nilooban at ipinasok sa bilangguan. Sa nangyaring ito'y wala nang nagtanggol ni walang dumamay. Wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? Sino ang nagtulot na malooban ang Israel? Hindi ba si Yahweh na ating sinuway? Di natin siya sinunod, bagkos ay nilabag ang kanyang mga utos. Kaya ibinunton niya sa Israel ang kanyang galit at ipinadama ang lupit ng digmaan. Ang galit niya ay nag-aalab laban sa Israel. Halos masunog na tayo, ngunit hindi pa rin natin siya nauunawaan. Chapter 43. Si Yahweh ang tanging tagapagligtas. Israel, itong sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita, hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ang banal ng Israel na magliligtas sa iyo. Ibinigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Seba para lumaya ka. Ibibigay ko ang mga bansa para lang mailigtas ka, pagkat napakahalaga mo sa akin. Dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. Huwag kang matatakot, ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na huwag kayong hahadlangan, gayon din ang sasabihin ko sa mga bansa sa timog. Bayaan ninyo na ang aking bayan ay magbalik mula sa lahat ng sulok ng daigdig. Sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Grabe mga kaibigan ang pagmamahal ng Panginoon sa mga Israelita. Ang Israel ang saksi ni Yahweh, sinabi ni Yahweh, paharapin sa hukuman ang aking bayan, may mga mata sila ngunit di makakita. May tenga ngunit di makarinig. Tawagin ang mga bansa para humarap sa paglilitis. Sino sa kanilang Diyos ang makahuhula sa mangyayari? Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at palitawing sila ay tama. Israel, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni mayroon pang iba na darating. Ako ay si Yahweh, tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala nang sinuman. Ako ang naghayag, nagligtas at nagbalita. Noon ay wala pa na kinikilala kayong ibang Diyos. Kayo ang saksi ko, ako ang Diyos, sa mulat-mula pa
Ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sinuman at walang makahadlang sa aking ginagawa. Pagtakas mula sa Babylonia, sinabi pa ni Yahweh, ang tagapagligtas, banal ng Israel. Magpapadala ko ng hukbo sa Babylonia para lumaya ka. Gigibain ko ang kanyang pintuang daan at ang kasayahan ng mga taga roon ay mauuwi sa panangisan. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na banal, hari ng Israel at sa iyo'y lumalang. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo, nilipol niya ang kanilang mga kabayo at mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon, narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na parang mailap, gaya ng abistros at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y magpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang kasalanan ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Israel ay lumimot sa akin at ayaw mo akong sambahin. Ngayon hindi ka na nagdadala ng mga tupang panghandog, di mo na ako pinararangalan ng iyong mga hain. Hindi kita pinilit na maghandog sa akin o pinahirapan sa pagsusunog ng kamanyang. Hindi mo ako ibinili ng kamanyang ni hinandugan ng taba ng hayop. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan, pinabigatan mo ako ng iyong kasamaan. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan dahil sa pag-ibig. Aking nilimot na ang iyong pagsalansang, magharap tayo sa hukuman. Patunayan mong ikaw ay may katwiran, nagkasala sa akin ang iyong mga ninuno, gayon din ang iyong mga pinuno. Ang aking templo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno, kaya pinabayaan kong mawasak ang lupain at kayo ay hiyain. Chapter 44, Walang ibang Diyos. Sinabi ni Yahweh sa Israel, ikaw na lingkod ko, ako ay pakinggan. Lahi ni Jacob, bayan kong hinirang, akong si Yahweh ang sa iyo ay lumalang. Mula nang isilang ka, ikay aking tinulungan, huwag kang matatakot, ikaw ang aking hinirang, aking ibubuhos ang saganang tubig sa inyong lupain. Sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Katulad ng damong sagana sa tubig sila isisibol, tulad ng halaman sa tabi ng batis na patuloy ang daloy. Isa't isa'y magsasabing ako ay si Yahweh, sila ay darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihing sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hari at tagapagligtas ng Israel, ako ang simula at siya ring wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sino ang makagagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makapagsasabi sa mga nangyari mula sa simula hanggang sa wakas? Huwag matakot bayan ko, alam mong sa mulat mula pa'y hinuhulaan ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi ng lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Walang kabuluhang pagtitiwala. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Kanilang pinahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiya, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang, kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin, ay matatakot din at mapapahiya. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal
at inilalagay ito sa apoy, pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka iniukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Maaring mamili at pumutol ng matitigas na kahoy sa gubat tulad ng cedro, encena at cypress, o maaring siya ay magtanim ng laurel at ito ang hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol ay Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit na pangluto sa tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Ang tagapagligtas ng Israel, sinabi ni Yahweh, tandaan mo Israel, kayo mga lingkod ko na aking nilalang, hindi ko kayo pa malilimutan. Ang pagkakasala mo'y pinalis ko na pawing ulap ang nakakapara. Ika'y manumbalik, yamang tinubos na't pinalaya kita. Magdiwang kayo kalangitan, gayon din ang kalaliman. Umawit kayo mga bundok at kagubatan, pagkat nahayag ang kapangyarihan ni Yahweh nang iligtas niya ang Israel. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at ang nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Aking binibigo ang mga sinungaling na propeta at ang manghuhula. Ang mga marunong ay ginagawang mangmang at ang dunong nila'y winawalang sa isay. Ngunit yaong hula ng mga lingkod ko'y pawang nagaganap at ang mga payo ng aking mga sugo ay natutupad. Ako ang may sabing darami ang tao nitong Jerusalem, ang mga gumuhong lungsod nitong Juda ay muling itatayo. Sa isang salita ko'y natutuyo ang karagatan. Ang sabi ko kay Siro, ikaw ang gagawin kong hari. Susundin mo ang lahat ng ipagagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo, gayon din ang templo. Chapter 45. Ang paghirang kay Siro. Hinirang ni Yahweh si Siro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ni Yahweh ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ni Yahweh kay Siro, ako mismo ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok do'y aking papatagin at sa mga lungsod, mga pintong tanso'y aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa iyo yaong nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumawag sa iyo. Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba.
Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala, ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig. Na makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag, ako ang magpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito. Si Yahweh ang manlilikha. Padadalahan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Ang palayok ba ay makapagrereklamo sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng luwad na magpapalayo kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? May anak bang makapagsasabi sa kanyang mga magulang na bakit ginawa ninyo akong ganito? Ganito ang sabi ng Diyos na si Yahweh Banal ng Israel. Wala kayong karapatang magsabi sa akin ng dapat kong gawin sa aking mga anak. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong do'y tumatahan, maging kalangitan. Ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Ako ang tumawag kay Siro upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan, ang aking lungsod. Ang Jerusalem ay muling itatayo niya at kanyang palalayain ang aking bayan. Walang sino mang bumayad o sumuhol sa kanya upang ito'y isa katuparan. Si Yahweh ang nagsabi nito. Ang sabi ni Yahweh sa Israel, mapapasa iyo ang kayamanan ng Ehipto at Ethiopia. Magiging alipin mo ang matatangkad na lalaki ng Siba. Sila'y magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukuran kanila at sasabihin, sumasa iyo ang Diyos, siya lamang ang Diyos at wala ng iba pa. Ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan at mahiwagang hindi kayang unawain. Lahat ng gumagawa ng Diyos-Diyusan ay hahamakin at mapapahiya. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailan may hindi mapapahiya. Si Yahweh ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong si Yahweh lamang ang Diyos at wala ng iba pa. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ng Israel sa paghahanap sa akin. Sinasabi kong lahat ng katotohanan at inihahayag kung ano ang tama, ang Diyos-Diyusan at si Yahweh. Sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasa ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo, sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas, kayo mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako, di magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging na kay Yahweh ang kapangyarihan at pagtatagumpay at mapapahiya sino mang sa kanya ay lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Chapter 46. Dumating na ang wakas ng mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Sina Bel at Nebo na dati sinasamba ay kinarga sa mga asno, ngayon pabigat sa likod ng mga pagal na hayop. Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sila'y parang mga bihag na dilala sa malayo. Iyan ang wakas ng mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob. Kayong nalabi sa bayang Israel, kayo'y inaruga kung mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang
makapapantay sa akin. Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak. Umupa sila ng panday ginto at nagpagawa ng Diyos-Diyusan. Pagkatapos ay iniluhuran nila ito at sinamba. Pinapasan nila ito para dalhin sa ibang altar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakikilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot ni hindi makatutulong sa panahon ng bagabag. Ito ang tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang bala ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang lawin at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Makinig kayo sa akin, matitigas ang ulo, kayong hindi naniniwalang malapit na ang tagumpay. Di na magtatagal, igagawad ko na ang pagtatagumpay, ang pagliligtas ko'y hindi mababalam. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Chapter 47. Hahatulan ang Babylonia. Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, bumaba ka na sa iyong trono at sa lupa ka lumupasay. Dati para kang birhen, isang lungsod na hindi malupig, ngunit hindi ka na gayon. At ngayon isa ng alipin. Hawakan mo ang batong gilingan at ikaw ay gumiling. Alisin mo na ang iyong belo at hubarin ang magarang kasuutan. Ililis mo ang iyong saya sa pagtawid sa batisan. Malalantad sa mga tao ang iyong katawan. Mabubunyag ang kahiya-hiya mong kalagayan. Sa paghihiganti ko'y walang makapipigil sa akin. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin. Siya ang banal ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi pa ni Yahweh sa Babylonia, maupo ka na lang at manahimik doon sa dilim, pagkat ikaw ay hindi natatawaging reyna ng mga bansa. Nang ako'y magalit sa mga lingkod ko, sila itinakwil, aking binayaan na masakop mo at maging alipin. Di kayo nahabag sa pagpaparusa ninyong walang turing, pati matatanday inyong pinagmalupitan, pagkat akala mo'y mananatili kang reyna habang panahon. Di mo na naisip na magwawakas ito pagdating ng araw. Pakinggan mo ito. Ikaw na mahilig sa kalayawan at nag-aakalang ikaw ay ligtas, ang palagay mo sa sarili kasi dakila ka ng Diyos at ang paniwala mo'y wala kang katulad. Inaakala mong di ka makababalo at di mo mararanasan ang mamatayan ng anak, ngunit isang araw sa loob lang ng isang saglit, anumang salamangka ang iyong gawin, mangyayari ang dalawang bagay na ito. Mawawala sa iyo ang asawa mo at ang iyong mga anak. Panatag ka sa paggawa ng kasamaan, pagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo. Iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman. Ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos. Wala nang hihigit pa sa iyo, ngunit darating sa iyo ang kapahamakan at walang makahadlang. Kahit ang nalalaman mo sa salamangka, biglang darating sa iyo ang pagkawasak na di mo akalaing mangyayari. Itago mo na lang ang salamangkang alam mo mula sa kabataan, baka sakaling pakinabangan bilang panakot sa iyong kaaway. Wala kang magagawa sa kabila ng marami ng payo sa iyo. Patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo, sa mga taong humuhula sa mangyayari bukas, batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Sila'y parang dayaming masusunog, ni ang sarili di maililigtas sa alab ng apoy, pagkat ito'y di karaniwang init na pampaalis ng ginaw. Walang maitutulong sa iyo ang mga salamangkiro na hinihingan mo ng payo sa buong buhay mo. Ayan po, dyan po natin tatapusin ang ating pagbabasa ngayong gabi. Mula po sa chapter 41 hanggang 47, napansin niyo ba mga kaibigan? Galit na galit si Yahweh sa mga Diyos-Diyusan, ganon din sa mga gumagawa ng mga Diyos-Diyusan, gaya ng mga ribolto. Yan po ay yari sa bakal at yari sa kahoy, at narinig po natin lahat ang aking binasa dito po sa mga chapter na aking dinaanan.
Wala pong ibang sinasabi ang Diyos na siya lamang si Yahweh. Siya lamang ang Diyos, wala nang iba pa. At siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Ultimo yung mga bakal at mga kahoy na ginagawang Diyos-Diyosan. Ang Diyos po ang nagpatubo, ang Diyos po ang nagbigay ng ulan kung bakit lumago ang mga kahoy na iyon. At ang mga bakal na iyon kung saan nagmula ay ang Diyos pa rin ang likha ng lahat ng bagay. Wala pong sinasabi ang Panginoon, kundi siya lamang ang Diyos. Siya po ang gumawa ng sanlibutan. Siya po ang lahat ng lumikha ng buhay, maging ang mga bituin, buwan at araw, pati ang ulan. Lahat-lahat ay ang Diyos po ang lumikha at wala pong sino paman na lumikha ng lahat ng bagay na narito. At ang mga gumagawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala, ang gumagawa ng mga magagandang bagay at ang nagbigay ng propesiya at nakakaadam sa mga parating na mga panahon at mangyayari sa mga parating na araw ay wala pong iba kundi si Yahweh lamang. Kaya mga kaibigan, nabasa din po natin dito sa ating dinaanan ng mga chapter, sabi ng Panginoon, ay lumapit na sa Kanya, kumbaga magbalik loob na sa Kanya ang tao upang makaranas ng kaligtasan. Dahil wala po talagang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Nasa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus ang Kanyang inalay na Kanyang pinakamamahal na anak ay nag-alay ng buhay upang tubusin po tayo sa kasalanan. At sa mga nagpapatuloy po sa pagkakasala, ang sabi po ng Panginoon dito din sa ating nabasa, gaya po ng paglimot niya sa mga ginawang kasalanan ng Israel, ay yun din po ang ating mararanasan sa Panginoon. Lilimutin din ng Diyos ang ating mga ginawang kasalanan, kamalian, kapalaluan, lahat ng uri ng kasalanan kapag tayo po ay magbalik loob na sa ating Diyos. Hanggang ngayon po ay naghihintay pa rin ang Panginoon sa mga tao para magbalik loob sa Kanya, kasi mga kaibigan, darating at darating po ang panahon na hindi na po diringgin ng Panginoon ang mga panalangin ng mga tao, hindi yung ating panalangin, kundi darating ang panahon na hindi na diringgin ng Diyos ang panalangin ng tao. At nawa sa panahong iyon ay nandoon na tayo sa piling ng ating Panginoon na hindi na po natin daranasin pa yung puot ni Yahweh na Kanyang gagawin at ipapakita dito sa sanlibutan. Kaya mga kaibigan, manatili lang po tayo sa salita ng Diyos, manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, na kahit anuman po ang sitwasyon, lalo na po sa panahong ito, sa atin pong nabasa ay talagang tuloy-tuloy po yung digmaan. Ngunit sinabi pa rin ng Panginoon, kahit anong mangyari, hindi niya bibitawan ng Israel. Patuloy niya itong mamahalin, ililigtas at ipagtatanggol. So tayo po na mga anak ng Diyos, kapag nakita rin ng Panginoon na tayo po ay mananatili sa pananampalataya natin sa Diyos, mananatili ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, kung paano po ipinagtatanggol o ipagtatanggol ng Diyos ang Israel, ay ganoon din po tayo kasi mga anak niya na po tayo. Kaya mga kaibigan, patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos, patuloy po tayong makinig, patuloy po nating i-focus ang ating mga puso at isipan, buhay sa mga bagay na makalangit. Hindi po sa mga bagay na narito lamang sa sanlibutan. Na mga pang sanlibutan lang. Yung mga bagay po na makalangit ang atin pong seryosuhin, dahil ang lahat po ng material na bagay maiiwan lamang dito sa sanlibutan. Ngunit ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ito po ang pinakamahalaga sa Diyos. Kaya piliin na po natin ang langit. Piliin na po natin yung mga bagay na makalangit. At doon na po natin i-focus ang ating mga buhay, ang ating mga puso at isipan. Yan po mga kaibigan, maraming salamat sa Diyos sa gabing ito. Salamat po sa makikinig at nakikinig at makikinig pa. Salamat po sa ating mga silent listeners, silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay. Nawa mga kaibigan, ay hindi po mawala ng saysay ang aking ginagawa dito sa aking YouTube channel.
Loobin nawa ng Panginoon na marami pong maabot na buhay ang salita ng Diyos na aking binabasa dito sa aking YouTube channel. Ito na lamang po ang pinakamahalaga sa buhay ko na aking ginagawa sa panahong ito. Sa lahat po ng aking ginagawa, dito po ang aking focus, yung pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. At nawa po mga kaibigan, sa inyo pong lahat na nakakarinig, nawa po ay bigyan nyo pa ng panahon. Dagdagan nyo pa ang panahon sa pakikinig hanggang po sa matapos natin itong Biblia. Dahil nandito na po tayo sa Isaiah chapter 47 at bukas po ay nasa chapter 48 na po tayo at nasa page 696 na po tayo. At ngayon po ay pang 131 days na po natin. Ilang aklat pa po dito ang ating dadaanan bago po ang New Testament. Ngunit malapit na po ito. Loobin ng Panginoon na bigyan pa rin niya po tayo ng lakas sa pagbabasa at pagpapahayag ng kanyang salita. Mga kaibigan, nawa po ay nakakatulong sa inyong mga buhay ang salita ng Diyos na aking binabasa dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa Panginoon sa gabing ito at marami din pong salamat sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa ating mga buhay at sa lahat ng ating ginagawa. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay. Ingatan tayo ng Panginoon at patuloy na ilayo sa tukso ng kasalanan at iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.